Hola mga katropa. Alam niyo ba kanina habang nagja-jogging ako may lumapit na isang tao. Ayon sa kanya, isa daw siyang follower natin kaya namukhaan naman niya ako at along the way nagkakwentuhan kami. At nagtanong na siya tungkol sa sitwasyon allegedly ng kanyang kaibigan. Tungkol ito sa kasal ng kanyang kaibigan na matagal na daw naghiwalay dun sa asawa niya at ngayon ay nagtatanong kung paano daw o kung pwede na daw bang mag-asawa itong kaibigan niya sa iba. Dahil meron na yata siyang nakitang na in love siya sa isang tao. So, nag-research naman itong tao siguro ito kasi na-mention niya yung Declaration of Presumptive Death. Yung sa batas kasi, pwede nang mag-asawa, halimbawa yung isang tao kung na-declare na presumptively dead yung kanyang asawa. So dito mga kaibigan, mga katropa, you have to prove na yung asawa mo talagang wala na, hindi na makita. Kaya nga i-declare ng korte yan, mag-file ka ng petition at i-declare na deceased na yung asawa mo. Pero kailangan i-prove mo yan. Hindi po basta-basta. It's not because more than 10 years na kayong walang communication, hindi na kayo nagkikita, and so, pwede ka nang mag-asawa. Kailangan mag-file ka pa rin ng petition doon sa korte. At ayun nga, yung sabi ko kanina, kailangan i-prove po natin yan. Hindi po pwede, ayon sa mga desisyon na ng Supreme Court, hindi pwede yung nagtanong ka lang sa mga kaibigan niya, mga kamag-anak, at yun na, at sinabing kahit hindi sila mismo hindi nila alam, pwede ka nang mag-asawa. So, may mga requirements yan. So, in short, hindi ko mo matagal na kayong hindi nagsasama, ay pwede ka nang mag-asawa. Meron pa ring prosesong gagawin at you have to prove na yung asawa mo talaga ay wala na, hindi na makontak. O kaya presumptively dead talaga. So, ganun lang mga katropa. See you around.